5:30 mga tol, unang biyahe natin. Meron tayong pumasok na booking. Grabe oh. 3.2 kilometer yung layo niya at 13 minutes bago makarating sa pick up location. So ang ano niya dito sa may malapit sa ano? Ehersito sa may ano mga tol sa SGR. Tapos ang hatid niya ay sa Terminal 2, ayun oh. Terminal 2 mga tol. Bali, ang pamasahe niya ay 476. Unang biyahe mga tol. Nakikita nyo naman no, malamig pa yung makina. So ayan, painit muna tayo. 7:06. Andito na tayo sa arrival. Ay sa departure pala. 5:54. Grab pay. So yun mga tol, nandito na tayo sa ano, sa departure mga tol, gatito ng pasahero. So inabot tayo ng kulang isang oras dahil hindi tayo dumaan sa East Skyway Service Road. Naku po, yan mga tol, dito po yung tamang babaan no? Sa NAIA Terminal 2, tamang babaan. Ayun mga tol, punta tayo ng ano, ng arrival. Arrival, tama, bababa tayo doon. Andito kasi tayo sa departure eh, nasa taas. Sa ngayon kasi, diskarte ko dito pag umaga. Ang terminal airport pag umaga, bibihira lang pasahero mga tol. Tsambahan lang pag umaga. Ang bultuhan na pasahero dito hapon eh. Magbula alauna hanggang alas 10 na ng gabi yun mga tol. Pero sa ngayon, umaga, ang gagawin ko, gagapang ako papuntang multinational pag walang pumasok ngayon. Bali, iikot muna ako ng pa-arrival. Kapag walang pumasok, direkta ako sa multinational. So doon po yung bultuhan na pasahero pagka maaga pa. Eh wala din sa ano, puro palipad pa lang mga pasahero dito eh, wala pang pababa eh. Okay mga tol, pinasukan na tayo ng booking dito sa Terminal 2, arrival sa Bay 10. So nasa 251 mga tol ang ano, ang kanyang bill. So ayan, kunin na natin mga tol. Bay 10 mga tol, 251. So ayan, 8:09 na mga tol, kararating ko lang dito galing Terminal 2 Airport. So nakuha ko na yung bill mga tol, binayaran na ako cash, kanyang binayad. At ayan na, may panibagong booking ako mga tol. Grabe ang traffic, 80 pesos lang oh. Grabe ang traffic mga tol. Sa Grab app 5 minutes, pero dito sa Waze natin 6 minutes. Kunin ko na to mga tol, sayang naman, pababa rin siya. Kunin ko na to kahit 80 pesos, kunin na natin yan. Sige, punta na natin mga tol, sayang eh. Grabe ang traffic mga tol oh. Ang haba niyan hanggang doon sa dulo eh no. Grabe inabot ko dito. So ayan, punta na natin mga tol yung ating passengers. 3 minutes and 730 meters mga tol. Eto na, gusto ko sanang i-cancel yung pasahero, pero nakita ko kasi sa kanya ano siya, pababa papunta, kasi doon banda maraming booking doon eh. At hindi masyadong traffic papunta ron. Kaya okay na, tiyagayin ko na to kahit 80 pesos. Sayang din, pang incentive din yan eh. Meron kasi kami tinatawag dito na incentive mga tol. Kapag na-hit ko yung 405 rides, meron akong 5,000 megit mga tol na incentive. Kapag 300 rides, nasa 2,000 megit yata, mga ganun. Kapag naman 200 rides, incentive ko na naman sa 1,000 plus, mga ganun. Sayang din, di ba? Pwede na yan. Tanggap na lang tanggap, kasi si Grab, ang sistema ni Grab, kapag hindi ka namimili ng pasahero, back to back yung ano mo eh, yung booking mo eh. Kapag nakikita niya panay ang cancel mo, panay ang pili, ang mangyayari nun minsan na nakikita ko, minsan natitenga ka ng isang oras, 2 oras bago pasukan ulit ng pasahero. Ganun mga tol. Kaya tanggap lang. Namimili na lang ako ng pasahero kapag pauwi na. Ganun lang ang diskarte ko. Kapag di pa ako pauwi, laban kahit saan yan, go. Dito to sa may Top Avenue mga tol ay no. Dito may mga linya-linya yan, merong diretso.
Tapos itong pwesto ko, kailangan pakaliwa lang yan. May kita nyo naman yung arrow. Ayan o. Stop here on the red signal. Signal. Nabibisaya ako mga tol. Ito ko sa inyo mga tol. Ito yung kagandahan mga tol. Yung may pasahero ka pa, tapos may pumasok na agad na booking. Diba? Ganito kaganda kay Grab. Drop off na natin. Binigyan ako ng 100. Punta na natin mga tol. Pupunta ata itong ano eh. 143 pesos mga tol. Puntaan na natin. Mga tol, andito nga pala ako sa Ayala Mall dito sa may boundary ng Manila at Makati mga tol. Ayan, Manila, Makati at Mandaluyong. Boundary yan sila mga tol. So bali 111 na. At ang ating kinita ngayon ay 2,040 mga tol. Ayan, 2,040. Ilang booking to? Madaming booking yan. 11 booking yan mga tol. Puro gurami. Pero okay lang, tsaga-tsaga lang yun. Puro gurami mga tol. Puro gurami. Meron akong 89 no? O may 80 pesos. So ganun lang mga tol. At abang-abang ulit tayo. Dito tayo sa may Ayala. Ayan o. Yan mga tol o. Ganitong oras wala pa gaano pasahero dito eh. Abang-abang tayo. At eto na mga tol. Siguro magsi-set destination na ba ako? Tama, set destination na ako na ito mamaya mga tol. Ang gagawin ko, hahanap muna ako ng makakainan. Ay yung Makati pala. Ay yung Makati mga tol. Boundary itong Ayala na napuntahan ko. Circuit. Ayan o. Circuit Makati. Ano kasi ito? Boundary ng Mandaluyong. Boundary ito ng Mandaluyong, Manila at Makati. Yan. Baling gagawin ko ay iikot ako mga tol dun sa kabila. Ayan o, yung may band, yung may ano dun. Ikot tayo dun. So ilan mga tol. Hanap muna tayo ng mga kainan. Grabe, hindi pa ako kumakain. Tuloy-tuloy yung booking ko eh. Nga lang, paisa 100, 80. Ganun talaga mga tol. Hindi tayo pwedeng mamili kasi nga ang sistema dito sa Grab kapag panay ang cancel mo, matitenga ka, hindi ka bibigyan ng booking. So pinasukan na tayo mga tol, 2:32, papuntang ano to? Saan ba to? Papunta atang ano to eh. Papuntang okay, papuntang ano mga tol, Kalayaan sa may GP Rizal oh. Yan. Sakop din natin ng Makati to at saka Taguig. Dating Makati, ngayon Taguig na siya mga tol. Punta na natin. Okay mga tol, kakain sana ako tapos pinasukan tayo ng booking papuntang BGC. Kaya buti may nadaanan akong ano eh. Ano ba to? Kasaba daw to 20 pesos. Pwede na, pamatid gutom. Salamat, oh Lord. Yung pick up ko dyan sa may circuit Ayala. Galing ako dyan, nagbaba ako dyan kanina eh. Palabas ako kasi maghanap sana ako ng mga kainan. May pumasok dyan din. Kaya hindi na ako nakahanap ng hindi na ako makakain. Buti na lang may daanan akong pamatid gutom. Dito kasi sa sa pagiging Grab driver, ang dala mo kasi sa sakyan, ang hirap umanap ng kainan na may parking. Napakahirap mga tol. Hindi ka guys, mga pag nakamotor ka na, i-parking mo dyan sa bangketa, irampa mo lang sa may yung bangketa dyan, irampa mo lang siya dyan, kasi park kumain ka, pwede. Sasakyan di pwede. Malapad kasi yung naka-obstruction tayo sa daloy ng trapiko at kung nadaanan tayo ng mga enforcer, pwede tayong tigitan. Kaya ang hirap. Kaya nga madalas dito, pag wala kang baon, ang mga nakakainan mo, mga Jollibee, McDo, KFC, mga ganun. Ay, yun yung mga restaurant na may parking eh. 3:34 na mga tol. Nandito na ako sa lugar namin sa Rizal. Bali, pauwi kasi ako ng Taytay. Bali tingin ko nasa mga 20 minutes mga tol pauwi sa amin mga tol. So bali, malay mo makakuha pa ako pauwi. Bali nakaano mga tol 2,742. Bali 13 booking yan mga tol. Yan. So yung mga tol, naka 2,742 tayo. Tapos meron akong tip na 2,150 mga tol. So nakakota na rin, nasa 3,000 na rin mga tol. Okay na yun, uwi na ako.
Nag-umpisa ako ng mag-aalas 6 at uwi na ako ng siguro makakauwi ako sa 3:35 na eh. Makakauwi siguro ako mga alas 4 o quarter, mga ganun. Malay mo, pasukan pa ako ng SM Taytay. Dito ako sa Antipolo eh. Uwi na mga tol, kasi grabe talaga ang traffic sa sa hapon. Kakaiba, nakakatakot. Sabi nga nila, nakakatakot. Kaya yun, okay na to. Lang iihi ako. Iihi ako. Hanap po na ako ng wait lang mga tol, hanap po na ako ng maiihian. So ayun mga tol, nakaihi na ako. Pabira, sakit na dyan ko. Napakasarap talaga na yung tipo na ihing-ihi ka na hindi ka mapakali, tas makaihi ka. Mapapasabi ka na lang, oh Lord, thank you po, nakaihi ako ng maayos. Ganun mga tol, sarap mga tol. At nagpapasalamat tayo mga tol, tayo mga tao. Magpasalamat tayo dahil kahit hindi naman tayo mayaman, kahit papano wala tayong sakit, nakakaihi tayo ng maayos, nakakatahay tayo ng maayos, wala tayong tinatapakan o nilulokong tao, nakakatulog tayo ng mahimbing. 7 to 8 hours ang tulog natin. Naku po, napakasarap. Tapos meron ka naman regular na trabaho, kahit hindi naman ganong kalakihan yung sahod, okay na siguro yun. Sabi nga sa Bible makontento tayo sa ating kabuhayan kung anong meron, di ba? Kaya siguro iniisip ko na lang yan. Nagpapasalamat lang ako na dati namimitas ako ng kangkong, napunta sa construction, labor, naging driver, hanggang ngayon nakakuha ng hulugan na sasakyan at pinapapasada. Kahit ganun mga tol, kahit papano may pag-i-improve. Kumbaga meron siyang improvement. Kung inihahabing ko yung mga nakaraan kong trabaho, tapos ngayon kumbaga parang masabi ko na mas okay na to kumpara dun sa mga nakaraan trabaho ko, na talagang minimum ang sahod. Minsan mababa pa yung sahod mga tol. Talagang bakbakan ng trabaho. Papasabi ka na lang, sana aral na lang ako. Nga pala, yung kita ko nga pala ngayon ay nasa 3,000. Sabi natin 3,000. Ang gas ko 1,000. Ang 1,000 naman para naman sa panghulog at pang maintenance sa sasakyan, di 2,000 na. Di meron ako 1,000 na natira. Yung 500 sa bahay yun, budget yun, pangkain lang yun. Di meron pa ako 500 na natira para savings, na pang in case emergency o bigla ang pangyayari o kaya tinamad ako sa pagbiyahe, meron akong pantapal at pangabono sa panghulog at pang maintenance. So ayun lang mga tol. Sana nagkaroon kayo ng idea dito sa aking mga biyahe na daily vlogging. At sana mga tol, sa mga nakiki-boundary dyan, natulog boundary, wag nyo akong gayahin na bumabiyahe lang ako 10 hours, 12 hours, ganun. Pilitin nyo maka 15 hours at pilitin nyo kumita ng 4,000 pataas, wag yung 3,000 pababa. Kasi malulugi kayo mga tol kung hulog boundary. Malulugi talaga kayo. Pero kung sarili nyo yung sasakyan, kagaya na sa akin, na kayo ang nagmamonthly sa bangko, siguro 3,000, wag ka lang bababa ng 3,000. O sabi natin, wag ka lang kumita ng 2,000, kahit 3,000 lang, okay na yun. Ano na rin yun, kumbaga panalo na rin yun, talo-talo na rin yun mga tol. So yun lang mga tol, pauwi na ako at ingat kayo dyan sa inyo at salamat sa inyong panonood. God bless.